Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 10 verses 6 to 7. Ito po ang sabi ng mga talata. For as much as there is none like unto thee, O Lord, thou art great, and thy name is great in might. Who would not fear thee, O King of nations? For to thee doth it appertain. For as much as among all the wise men of the nations, and in all their kingdoms, there is none like unto thee. Well, the title of our topic for this morning is, Great is our God. So mga kapatid, verses 6 and 7 in Jeremiah chapter 10, nagpapahayag po ng kadakilaan at kapangyarihan ng atin pong Panginoon. At dito po, kung inyo pong mapapansin mga kapatid, ang atin pong Diyos ay ikinumpara sa mga Diyos-Diyosan at sa mga hari at sa mga malalakas at matatalino. Kaya nga kung titignan po ninyo mga kapatid, malinaw po from verses 6 to 7, ipinakikita po na ang Diyos natin ang higit sa lahat. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay, at higit sa lahat mga kapatid, walang makakatalo sa ating Diyos. Kaya nga malinaw po na itong mga talatang ito ay pwede po nating gamitin para tayo po ay maging matatag, malakas, at lalong tumingin sa Panginoon sapagkat ito pong mga talatang ito ay kapahayagan lamang ng kakayanan ng ating pong Panginoon. Maganda ho siguro, tignan natin, i-consider po natin yung verses 8 to 9 sapagkat ito po ang naging basihan ng mga talatang binasa natin na kung paano ikinumpara ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Tignan po ninyo, verse number 8. But they are altogether brutish and foolish. The stock is a doctrine of vanities. Yan ho ang sabi ng verse number 8. Silver spread into plates is brought from Tarshish, and gold from Upas, and the work of the workman, and of the hands of the founder. Blue and purple is their clothing. They are all the work of cunning men. Parang ganito men make idols and God makes men. So, yun ho ang kaibahan nila. Napakalaki, mga kapatid. Ang Diyos-Diyosan ay gawa lamang ng kamay ng tao. Pero ang Diyos, siya ang gumawa sa lahat, maging sa tao. Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita ang kamangmangan ng tao sa mga naniniwala, sa mga alam naman nating inanyuan lang ng kamay. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang tunay na Diyos, siya ang gumawa sa ating lahat. Pero yung mga taong ito, ang kanilang kinikilalang Diyos ay yung kanilang mga ginawa. Magagawa mga kapatid ng kamay ng tao para gumawa ng Diyos? Di ba? Sabi nga ng Bible, naalala ko lang, meron silang mga mata pero hindi nakakakita. Merong tainga pero hindi nakakarinig. May kamay, hindi nakakahawak. So anong klaseng Diyos meron kaya sila kung ganon ang kakayanan ng kanilang kinikilalang Diyos? So may mata, hindi nakakakita. Ang Diyos po natin sa lahat ng dako, alam niya ang nangyayari. Ang Diyos natin, nakikita niya, hindi lang po yung nasa panglabas nating anyo, even yung atin pong mga kalooban, mga kapatid, batid ng Diyos, nababasa niya yung laman ng ating puso at yung mga tinatakbo ng atin pong kaisipan. So sa madalit salita, yung tunay na Diyos ang marapat na kilalanin po nating Diyos sa atin pong buhay. Yun nga lang ang nakakalungkot, ito pong bayan ng Panginoon pilit naghahanap ng iba pang Diyos samantalang naranasan na nila sa buhay ang kabutihan ng tunay na Diyos. Nakita na nila kung paano gumawa ang Panginoon ng mga himala at ng mga kakaibang bagay, pero ganun pa rin ang tao. Hindi ba't mga kapatid, ito'y kapahayagan lamang ng katigasan ng ulo at ng puso ng mga tao. Mas pinipili pa ng tao yung mahahamon sila doon sa wala namang kasiguruhan kesa po doon sa hamon na magtiwala tayo sa tunay na Diyos. Kaya nga malinaw po na sinabi ng Bible, man loveth darkness rather than light. Mas pinipili ng tao ang kalikuan, mas pinipili ng tao ang kadiliman kesa po sa tama at sa liwanag. Kaya nga mga kapatid, magandang pag-aralan natin paano ba natin masasabi na talagang ang ating pong Diyos dakila at higit sa lahat. Mula po doon sa ating mga talata, balikan lang ho natin, verse number 6. For as much as there is none like unto thee, O Lord,
Thou art great and thy name is great in might. Unang bagay na nakita ko po rito mga kapatid, ang atin pong Diyos ay higit at dakila sa lahat in wisdom. O, sa kaalaman at sa karunungan. Hindi ho natin maaarok, at hindi natin lalong mahihigitan ang karunungan at katalinuhan ng atin pong Diyos. Kasi yung verses 6 and 7, kahit sino pa, tignan po ninyo sa verse 7, nilinaw ho ng Bible ang sabi ho rito, who would not fear thee, O King of nations? Sino raw ba ang hindi gagalang o matatakot sa atin pong Diyos, sa mga hari sa buong mundo? For to thee that it appertain, for as much as among all the wise men of the nations. Sabihin nyo na, yung pinakamatalino, pinakamagaling, kahit ano pa ang kanyang naimbento, kahit ano pa yung kanyang napag-aralan at natutunan sa mundong ito, ang sabi pa rin ng Bible, hindi pa rin hihigit ang tao, sa karunungan ng atin pong tunay na Diyos. Kaya nga mga kapatid, siguro po ito'y magandang, kumbaga, panggising at pagmulat ng ating mata. Na kung talagang tayo po ay naghahanap ng karunungan at tayo po ay naghahanap ng magandang direksyon ng atin pong buhay, wag na ho tayo maghanap sa iba pang libro. Opo, may mga librong nakaka-inspire sa negosyo. May mga librong nakaka-inspire sa mga child discipline at sa mga budgeting o kaya sa mga plano at gusto nating gawin. Pero hindi pa rin po hihigit yan sa kapangyarihan at laman at katalinuhan ng salita po ng Panginoon. Kaya nga sana mga kapatid, bago ho tayo mag-consider na mga kung ano-anong babasahin at libro para magkaroon tayo ng kaalaman at matuto sa buhay, tingin ko po bilang Kristiyano, mas unahin ho muna nating basahin ang Biblia. Sapagkat ang Bible po ay kumpleto para sa pangangailangan nating lahat. Ang Biblia ay kumpleto para sa mga bagay na dapat nating matutunan para tayo po maging matagumpay sa atin pong mga buhay. Di ba't yan ho ang sinabi ng Panginoon kay Joshua? Kung gusto niyang maging matagumpay at yung kanyang lakad maging matuwid at maayos, ano ho ang sabi ng Bible? This book of the law shall not depart out of your mouth. Kasi ang karunungan talagang manggagaling sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman ho natin iniaalis yung katotohanan ng may mga tao talagang matatalino. Maraming alam, maraming napag-aralan, magaling kung ang pag-uusapan, yung mga bagay ng pangmundo. Pero ganun pa man, sabi ho ng verse number 7, and even all the wise men of the nations. Yung pinakamagaling, yung pinakapantas, yung pinakamasabi nating maraming alam, hindi pa rin po yan hihigit. Sabi ho ng Bible, there is none like unto thee, O King. O Lord, I mean. So yun ho ang sabi ho nung talata. Walang makapapantay kung ang pag-uusapan karunungan ng atin pong Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ho nalilito, naguguluhan sa ating buhay, ang Diyos po ang ating lapitan. If you lack wisdom, let him ask of God. Ang Diyos po ay matalino at hindi po siya maramot kung kailangan natin ng karunungan. Ang maganda lang ho, hingin natin yan sa Panginoon. Yan ho yung unang bagay na nakita ko mula po dito sa ating mga talatang binasa. And second, not only in wisdom but also in works. Kasi tignan po ninyo, ang linaw po sabi ng Bible in verse number 9, and thereof the hands of the founder, blue and purple is their clothing, they are all the work of cunning men. Tingnan nyo mga kapatid kung ikukumpara, kung ikukumpara lang, kung nag-iisip ang tao, tignan po ninyo, ang tao gumawa ng Diyos-Diyosan, ng idols. Ano po ang itsura ng kamay? Estatwa. Anong itsura ng katawan? Hindi gumagalaw. Imagine po ninyo, gawa yan ng tao. Okay, sana maging klaro po ito sa ating lahat. May mata, hindi kumukurap. Okay? May tenga, hindi nakakarinig. May ilong na hindi nakakaamoy. So sa madalit salita, yung ginawa ng tao, walang kayang gawin. Pero ang Diyos gumawa ng tao, gumagalaw ang kamay, kumukurap ang mata, nagsasalita ang bibig, nakakarinig ang tenga, na kung tutuusin, hindi nga ho tayo Diyos Kung ikukumpara tayo doon sa gawa ng kamay, baka mas may magagawa ho tayo kaysa doon sa ribulto. Bakit? Yung kamay natin nakakahawak, yung tainga natin nakakarinig, yung mata natin nakakakita. So sa madalit salita, mga kapatid, kung magiging talagang pantas lamang ang tao, at wag pong lumakad sa kanyang sariling gusto,
malinaw na ho na sinasabi ng Bible na ang Diyos lamang ang siyang dapat po nating tinitignan at kinikilalang Diyos sa ating mga buhay sapagkat siya lang naman talaga ang may nagagawa. Siya lang naman ho talaga ang totoong mayroong kapangyarihan. Kung meron mang nangyayaring kakaiba sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao, tandaan po ninyo, kapag hindi po yan Diyos, kaawayan. Maniwala po kayo, dalawa lang naman ang pwedeng gumawa ng kakaibang bagay sa mundong ito. Kung hindi ang Diyos, kaaway ng Diyos. Kung hindi po yan Diyos, mga kapatid, ibang espiritu po yan. Kaya nga, kung ang tao pilit na naghahanap ng sagot at ng katotohanan, mga kapatid, Biblia, ang maganda ho sa atin magandang panukatan at basihan. Wag ho yung paniniwala lang, wag ho yung nakagisnan lang, wag ho yung mga nakalakihan lang. Maganda po siguro mga kapatid, imulat natin ang ating mga mata't isipan na ang Biblia ang siyang magtuturo sa atin ng tama, ang Biblia ang siyang magtuturo sa atin ng katotohanan. At dito ho natin makikita mga kapatid, ang gawa ng kamay ng Panginoon. Uulitin ko po, kung ikukumpara natin, kahit pinakamatalinong tao pa yan, kahit pinakamagaling siya, kahit siya may maraming alam, ang kaya niya lang gawin, kamay na hindi gumagalaw. Pero ngayon ho, may mga robotic na kasi. Medyo nakakatawa lang, medyo a little bit humorous kung magawa sila ng Diyos na parang robotic, nakokontrol pa rin ng tao. Nakokontrol pa rin ng system ng mga computer. So, hindi pa rin natin pwedeng i-consider na Diyos yun, mga kapatid. So, sa madalit salita, kung titignan natin itong mga bagay na ito, mga kapatid, pakinggan po ninyo. Ang tao gumawa ng kanilang kinikilalang Diyos pero walang magagawa. Pero ang Diyos gumawa ng tao na mayroong magagawa. Tao, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos. At ito hong maganda, kung kayang gumawa ng Diyos, ng tao na may magagawa, mas kaya niyang gumawa ng mga bagay na higit pa sa kayang gawin ng tao. Kaya nga, mga kapatid, ito ho ang magandang i-consider natin kung ang pag-uusapan ay kadakilaan at pagiging higit ng Diyos sa atin pong lahat. Nakita ko po yung kanyang gawa, yung kanyang makapangyarihang gawa sa buhay po natin at sa mundong ito, mga kapatid. And last but not the least, in wealth. Yung kanya pong kayamanan, yung kanya pong, possession. Sabi ho kasi ng verse number 8, but they are altogether brutish and foolish. The stock is a doctrine of vanities. Sabi ho ng verse 9, silver spread into plates is brought from Tarshish. Imagine po ninyo and gold from Upas, the work of the workman and of the hands of the founder. Blue, purple is their clothing. They are all the work of cunning men. Gawa lang sila ng tao, kung ang tao man ay yumaman, bunga lang yan sa kung anong meron ang Diyos sa buong mundong ito. Siya po ang may-ari ng lahat. Siya po ang may kapangyarihan sa lahat. Kaya nga, kung ang pag-uusapan, sino po ang gumawa ng langit at ng lupa? Sino po ang lumikha sa lahat ng meron sa buong mundong ito at maging sa ibang planeta? Hindi ba't ang atin pong Diyos? Kaya nga mga kapatid, kung ang pag-uusapan ay kadakilaan, di na ho natin kailangan lumayo pa. Para hanapin at tignan ang kadakilaan at ang kayamanan ng atin pong Panginoon. Ilingon nyo lang po ang inyong mga mata sa paligid. Makakita kayo ng puno, makakita kayo ng mga ibong lumilipad sa himpapawid, makakita kayo ng araw, bituin, ulap, at kung ano paman, mga kapatid, ang lahat ng yan, hindi ho pag-aari ng gobyerno. Yung lupa na tinatapakan natin, inaangkin ng gobyerno, dahil yan ganito raw, mga kapatid, sa totoo lang, ang may-ari ho niyan ang Diyos. Siya po ang lumikha ng langit at ng lupa at ng katubigan at ng lahat ng meron sa buong mundong ito. Ang lahat ng yan ay sa Diyos. Tingnan po ninyo. Pakinggan po ninyo maigi. Kapag yung bang lupa na yan pinalubog ng Diyos, may magagawa ba ang gobyerno? Kapag ang bundok na yan pinaguho ng Diyos, may magagawa ba ang gobyerno? May magagawa ba ang tao na ang kininya, lupa ko yung gumuho na yan? Wala ho siyang magagawa sapagkat ang Diyos ang siyang may karoong kapangyarihan at authority na angkinin at bawiin ang lahat ng sa Kanya. So mga kapatid, ano ibig sabihin? Kung ang pag-uusapan kadakilaan ng Diyos, mayaman ang Diyos natin. Mayaman ang atin pong Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ito ho magandang paalala po sa ating lahat. Kung meron man tayong pinagdadaan ng kahirapan, kakapusan o pangangailangan, tandaan natin, meron tayong Diyos na dakila.
Meron tayong Diyos na higit sa lahat sa meron sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon, sa Kanya lang tayo magtiwala. Sa Kanya lang tayo sumandal. Sabi nga ho ng verse number 10, sa Jeremiah chapter 10, abay mga kapatid, kung kayo ho merong hawak na Biblia ngayon, maganda ho, markahan nyo itong talatang ito. Jeremiah 10:10. Pakinggan po ninyo kasi madalas natin Jeremiah 33:3. Ito naman po Jeremiah 10:10. Pakinggan po ninyo. But the Lord is the true God, He is the living God and an everlasting King, and His wrath the earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide His indignation. Kaya nga mga kapatid, ito po ay buhay na katotohanan, nagdudumilat na katuruan ng salita ng Panginoon na meron tayong Diyos na higit sa lahat. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Fill in the blanks po tayo. Fill in the blanks po tayo. Verse number 10. But the blank is the true God. He is the living God, an everlasting King, and His wrath the earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide His indignation. Yan. Ano po yung blankong salita na yon? But the blank is the true God. In verse number 10. Ayan. So yan po ang ating trivia for this morning. At mga kapatid, ito po ang mga sumagot ng tama kahapon. Ayan. So, ito po, ito ho yung ating tanong. At nakalagay po diyan, binanggit na lugar o lahi. Bali 5 po ang sagot. 5 lahi yan o lugar na binanggit sa verse number 26. Pakinggan po ninyo. Ito ho yung mga tamang sagot. Baka may kulang kayong naging sagot. Okay, ang number 1 ay Egypt. Pangalawa, Judah. Pangatlo po, Edom. Panglima, Moab, and pang-apat, panglima ay children of Ammon. Ayan. So, yan po ang ating tamang sagot para sa trivia natin yesterday. At ito po ang mga nakasagot ng tama. Yung top 3 muna. Nakakatuwa naman sapagkat, alam nyo ho, pag nakikita ko may mga bago tayo sa top 3, nakaka-encourage. Alam nyo kung bakit? Kasi talagang pakiramdam ko po, inaabangan, pinakikinggang maigi yung atin pong ginagawang pag-aaral. Okay, ito na po ang number 1 natin para sa trivia natin kahapon. Number 1 na sumagot po ng tama ay si Ninang Ana Lacuna. Ayan, Nang Ana, good morning. Kayo po ang number 1 kahapon sa trivia natin. Congratulations po sa inyo. And then, ang pangalawa naman natin na sumagot ng tama ay si Ninang Kiten. Good morning, Nang Kiten. Kayo po ang number 2. Ito si Nang Kiten. Hindi na ho talaga ito nakapagtataka. Talagang lagi nakaabang ito. Kahit nasa pamilihan niya at palengke o nasa labas ng bahay, nakamonitor ito. So, Nang Kiten, kayo po ang number 2. And then, ang number 3 ay si Sister Marian Kauyong ng Kalbayog, Samar. Ayan. Congratulations po sa inyo, Sister Marian. Katuwa ka naman. Talagang patuloy mong inaabangan yung ating pag-aaral every morning. At sumasagot ka pa sa ating trivia. Ayan, congratulations kay Ninang Ana, kay Ninang Kiten, at maging kay Sister Marian Kauyong. Palakpakan ho natin sila. Sila po ang pinakamabilis na sumagot ng tama kahapon. At eto na po, ang 4, si Ate Rose. Pang-5 natin, si Sir Glidel. Pang-6, si Brother Gab. Pang-7 po natin ay si Ate Milet Delara. Pang-8 natin, si Mami, Sister Len. And then, ang pang-9 ay si Sister Jessa Osenada. At ang pang-10 natin ay si Sister Gina. Yan, nakakatawa naman. Si Ate Gina, kasama na rin talaga sa ating trivia. Congratulations sa inyo. Siyempre, palakpakan din ho natin sila dahil sila po ang mabilis sumagot ng tama sa ating trivia yesterday. Ayan. So, yung iba po mga sumagot, medyo kulang po yung inyong sagot. Pero ito po yun, para alam po ninyo, may mga nag-try talaga. Kaya lang, hindi ho umabot sa biyaya. At mga kapatid, sabi ho ng Bible, talagang tayo hindi ho umabot sa biyaya at kalawalhatian ng Panginoon. Ito po, ang mga sumagot, pero kulang ang kanilang naging sagot. Si Nanay Denden, and then maging si Ninang Alice at si Ate Nelly. Ayan, sila po ang sumagot, pero kulang yung kanilang naging kasagutan. Ako po, pasensya na. Pero ganun pa man, masaya pa rin kami kasi kayo po, sa edad ninyo, nagpilit pa rin kayo
kayong maging kasali sa atin pong trivia yesterday. At gusto lang po nating batiin ng good morning si Brother Ruden, naka-join sa atin ngayong umaga, at maging si Ate Milet Delara ng East Bagong Baryo. Good morning sa iyo dyan, sa mga kapatid natin sa East. Sana'y maayos ang inyong kalagayan, at maging si Ate Sara Abad. Naka-join din sa atin from Sangandaan. Yan, good morning Ate Sara. And kasama rin natin si Sister Judy Gonzales ng East Bagong Baryo, at maging si Sister Gina Bometibo. Ayan, good morning po sa inyong lahat, at sana talagang kayo po patuloy na nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Mga kapatid, huwag ninyo makalimutang isama sa panalangin si Kapleo Kagawan, Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, si Nanay Bilen, si Mami, si Pastor Jun Bertos, si Tatay Tomas Beltran, si Ate Nelly Pascua, at maging si Nanay Rosita Andres, at yung mother ni Brother Ronnie, si Nanay Adoracion Leona, at yung father naman ni Sister Judy na si Tatay Jose Gonzales. Ayan. So yan po ang magandang isama natin sa pananalangin sa bawat pagkakataon na tayo po ay magpe-pray. Ayan. So kaya include po natin sila, mga kapatid. Malaking bagay po na tayo maging bahagi ng kanila pong kagalingan at kalakasan. Again, sa lahat po na dyan ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face.